Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Magandang buhay! Mabuting tao po! Mabuting tao po, Ma'am! Mabuting tao po! Alright class, ready na ba kayo today? We'll talk about something super relatable, ang ating roots. Pag-uusapan natin ang pagkakamag-anak, pamilya, at kasarian. Hindi lang ito tungkol sa nanay, tatay, o ate at kuya, kundi paano nakakonek lahat yan sa kultura at lipunan natin. This is what we'll vibe with today, the kinship, family, and gender. Focus mode muna tayo. Ito ang goals natin today para mas maintindihan natin ang pamilya, pagkakamag-anak, at kasarian sa iba't ibang kultura. Hindi lang to memorization, kundi real-life connection. Kaya tara, let's hit these goals one by one. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Are you ready? Kasanayang pampagkatuto. Naiuugnay ang katangian ng sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak, pamilya, at kasarian o kinship, family, and gender sa Timog Silangang Asya. A. Natutukoy ang ibig sabihin ng pagkakamag-anak, pamilya, at kasarian. B. Nagpapakita ng interes at pagpapahalaga sa kahalagahan ng pagkakamag-anak, pamilya, at kasarian sa isang lipunan. C. Nakagagawa ng simpleng diagram o ilustrasyon ng pagkakamag-anak at pamilya batay sa kanilang sariling pananaw o karanasan. Bago tayo lumipad sa bagong topic, flashback muna tayo saglit. I-review natin ang past lessons para sure na ready ka nang mag-level up. Sagot-sagot din pag may time, okay? It's review time. I-level up mo na yan. Now, let's add a twist to our learning. I-flip ang battle at kung sino ang matapatan, ikaw ang sasagot sa tanong. Walang pressure, fun lang to. Pero syempre, let's keep it real. Tamang sagot, panalo points. Let's go! Let's go! Challenge accepted! Flip mo na yan. Ang mga mag-aaral ay gagamit ng isang bote. Ito ay kanilang ihahagis upang mapatayo ito. Kapag hindi napatayo ang bote, ang mag-aaral ay sasagutin ng katanungan na inihanda ng guro. Kapag napatayo naman nila ang bote, sila ay ligtas sa katanungan at bibigyan ng simpleng reward o pabuya. Let's flip the bottle. Begins. Unang tanong, ano ang ibig sabihin ng heograpiyang pantao? 5 seconds para hulaan ito. Ma'am, pwede pa sumagot? Alright, sige nga, Mochi. Anong sagot mo? Ang heograpiyang pantao ay pag-aaral po ng ugnayan ng tao at ng kapaligiran, kung paano sila naninirahan, nagtatrabaho, at nakikipag-ugnayan sa iba't iba at isang lugar. Tama. Okay, next tanong na tayo. Ikalawang katanungan. Ano ang kaibahan ng mga bansa sa pangkapuluang bahagi at pangkontinental na bahagi ng Timog Silangang Asya?
Sige nga, Luna Blocks. Anong sagot mo? Ang pangkapuluang bahagi ng Timog Silangang Asya po, ma'am, ay binubuo ng mga isla tulad ng Pilipinas at Indonesia. Samantala, ang pangkontinental po ay nasa kalupaan ng Asya tulad ng Vietnam at Myanmar. Ang isa ay pulo-pulo. Ang isa naman ay konektado po sa mainland. Very good. Alright, ready na kayo sa susunod na slide? Ano ang kaibahan ng mga bansa sa pangkapuluang bahagi at pangkontinental na bahagi ng Timog Silangang Asya or yung mainland at insular? Sige nga, tanungin natin si Theo Beats. Ma'am, ang pangkapuluang bansa ay binubuo ng mga isla po, habang ang pangkontinental na bansa ay nasa magkakaugnay na lupaing kontinente po. Alright, very good. Next tanong naman tayo. Ang ating ikaapat na katanungan ay anong relihiyon ang karaniwang makikita sa mainland Timog Silangang Asya? Jax Pixel, anong sagot mo? Ma'am, ang Budismo po ang karaniwang relihiyon sa mainland Timog Silangang Asya. Alright, natatandaan naman pala ang mga sagot. And syempre, doon na tayo sa last. Tingnan natin ang sagot ni Mochi. Paano natin maipapakita ang paggalang sa iba't ibang kultura sa Timog Silangang Asya? Ma'am, maipapakita natin ang paggalang sa iba't ibang kultura sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng paggalang po sa kanilang paniniwala, tradisyon, at kaugalian po. Alright, very good. Next one. Hello class! Alam ko, handang-handa na kayo. Kanina pa kayo alert at curious. Kaya naman, let's dive into our topic. Game na besh, simulan na natin to. It's Awit Suri time. Makinig ng mabuti sa lyrics kasi hindi lang ito tugtugan. May malalim na meaning to. Ready na bang mag-analyze? Tara, awit muna, suri agad after. Ating pakinggan ang kantang Pamilyang Pilipino ni Sarah Geronimo. I-pause muna ang video at pumunta muna sa YouTube channel para pakinggan ito. Narito ang mga gabay na tanong. Feel free to pause the video if you want to tackle the guide questions. Grab paper and pen ready. I'm giving you 10 minutes to answer this. Let's go! Alright, tapos na kayo sa activity mga besi? So, ready na ba kayong bumunot ng salitang may lalim? Let's flex our brain power. Sa Ball of Words, hindi lang tayo bubunot. Magpapakita rin tayo ng galing sa pag-unawa at pagbibigay kahulugan. Tara na, let's word it out. May box tayo na may words related sa social structure at power sa Southeast Asia. Bubunot ka and then explain it in your own words and use it in a sentence. Pwedeng i-pause ang video habang ginagawa ito. Isulat or idikit ang word na nakuha mo. Pwede ring mag-share ng meaning ang iba based on opinion. Basahin ng malakas kung kaya. Good luck! Narito ang mga salitang maaaring mabunot. Pamilya, pagkakamag-anak, kasarian, pinuno, lipunan, ugnayan, pamumuno, katungkulan, babae, at lalaki. Oops! Ihanda ang curiosity kasi baka masurpresa kayo sa mga koneksyon ng tao at nature noon. Exciting! Kaya naman,
Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Pagkakamag-anak or kinship. Ang pagkakamag-anak ay tumutukoy sa ugnayan ng mga tao na magkadugo o nagmula sa iisang angkan o ninuno. Kabilang dito ang mga ugnayan na nabuo sa pamamagitan ng dugo or consanguinity o sa bisa naman ng kasal or affinity. Ang sabi dito, ang kinship ay tungkol sa mga koneksyon natin sa mga taong mahalaga sa atin, tulad ng nanay, tatay, kapatid, lolo at lola. Halimbawa, ang nanay mo ay kakinship mo dahil magkadugo kayo. At kung ang tatay mo naman ay nag-asawa ng ibang tao, ang bagong asawa niya ay kakinship mo rin dahil sa kasal. O diba? Family is not just by blood. Minsan, by love at marriage din. Sa Timog Silangang Asya, may tatlong sistema ang pagkakamag-anak. Bilateral, kung kinikilala ang parehong linya ng ama at ina. Patrilineal ay nakabatay ang ugnayan sa linya ng ama. At matrilineal, nakabatay ang ugnayan sa linya naman ng ina. Legit, di ba? Ang linaw ng pagkakaiba. Ang sistemang bilateral ay karaniwang ginagamit sa Timog Silangang Asya, kung saan bantay ang pagpapahalaga sa parehong kasarian. Ang sistemang bilateral ay parang equal love for both sides. Hindi lang panig ni mama o ni papa ang malaga. Pantay sila. Kaya, kung lagi kang naglololo-lola banding sa both sides, relate na relate ka dito. Simple lang. Kapag Pasko, minsan sa pamilya ni mama, minsan sa pamilya ni papa. Ibig sabihin, pantay ang pagpapahalaga sa parehong pamilya. That's bilateral system in action. Ang pamilya ay itinuturing na pinakamaliit na unit ng lipunan. Dito unang nahuhubog ang mga pagpapahalaga at asal ng mga kasapi sa lipunan. Grabe, no? Sa bahay talaga nagsisimula ang lahat. Kaya kung respectful ka, caring, o masipag, chances are, natutunan mo yan sa pamilya mo. Iba talaga ang power ng family sa formation ng values. Kapag tinuruan kang magsabi ng po at opo sa bahay, dala mo yan kahit saan, sa school, sa friends, or kahit online. Yan ang influence ng pamilya bilang unang guro sa lipunan. Sa mga sinaunang komunidad sa Timog Silangang Asya, kadalasang pinalawak na pamilya ang umiiral, kung saan kasama ang mga lolo, lola, tiyo at tiya. Grabe! Extended family goals to. Noon pa man, close-knit na talaga ang mga pamilya. Hindi lang immediate family. Kasama pati sina lolo, lola at mga tito, tita. Para kang may buong barangay na support system. Kapag may handaan o problema, hindi lang nanay at tatay ang gumagalaw. Nandyan din sina lola para sa masarap na ulam, at si tito para mag-ayos ng sound system. Ganyan ang extended family sa sinaunang pamayanan. Bawat isa may role. Ang pamilya ang pangunahing unit ng lipunan na nagpapatibay sa ugnayan at kooperasyon. True na true, 100% legit. Ang pamilya ang OG na team. Dito tayo unang natuto ng teamwork, respeto, at pagmamahalan. Kaya kung strong ang pamilya, strong din ang society. Ang solid, diba? Maaari rin tong magkaroon ng iba't ibang istruktura. Patriarchal. Ang ama o nakatatandang lalaking kamag-anak ang may pinakamataas na kapangyarihan. Okay, noted.
So pag sinabing patriarchal, si dad o lolo ang bida sa decision making sa pamilya. Siya ang last say. Pero syempre, teamwork pa rin yan. Dapat sa bahay. Matriarchal. Ang ina o nakatatandang babaeng kamag-anak ang may pinakamataas na kapangyarihan. Egalitarian. Pantay ang desisyon ng lalaki at babae sa pamilya. Yes, mga besh. Girl power pag matriarchal. At syempre, teamwork kung egalitarian. Fairness is the key. Halimbawa niyan, kapag matriarchal, si nanay o si lola ang mas pinakikinggan at nagdedesisyon. Halimbawa, si nanay ang nagpapasya kung saan ilalagay ang budget ng pamilya. Kapag naman egalitarian, si tatay at si nanay ay pantay sa pagpapasya. Halimbawa, bago bumili ng bagong gamit sa bahay, magkasamang pinag-uusapan at nagdedesisyon ang mag-asawa. Pag-usapan naman natin ang kasarian or gender. Ang kasarian ay tumutukoy sa mga papel, katangian, at pag-uugali na inaasahan mula sa lalaki at babae sa isang lipunan. Iba ito sa sex na biologikal na katangian. Yes, you got it! Remember, sex is what's assigned at birth, pero gender is how society expects us to act. Not the same, Bes. Halimbawa, sinasabi ng lipunan na ang lalaki ay dapat matapang at ang babae ay mahinhin. Yan ay bahagi ng kasarian. Sa sex naman, kung ikaw ay ipinanganak na may katawan ng lalaki o babae, yan ang sex mo. Pero tandaan ha, lahat tayo ay may karapatang pumili at maging totoo sa sarili. Sa Timog Silangang Asya, ang kasarian ay karaniwang pantay-pantay, lalo na sa mga lipunan na may bilateral kinship system, kung saan pareho ang halaga ng lalaki at babae. Ibig sabihin nito, may respeto for both boys and girls. Walang mas mataas or mas mababa. Bilang equals, may boses at halaga ang bawat isa. Iba yan, di ba? So halimbawa nito, kapag sinabing pantay ang kasarian, ibig sabihin, ang babae at lalaki ay parehong mahalaga. Halimbawa, ang tatay at nanay ay parehong pwedeng magtrabaho. Ang anak na lalaki at babae ay parehong may karapatang mag-aral. Ganito ang epekto ng bilateral kinship system at pinapantay ang turing sa linya ng tatay at nanay. Sa kultura ng Timog Silangang Asya, makikita ang malaking papel na ginagampanan ng kababaihan sa ekonomiya at kultura, tulad ng pamumuno sa mga pamilihan at pagiging mga pari or shamans. Ipinapakita nito na ang kultura sa Timog Silangang Asya ay hindi lang lalaki ang may mahalagang papel. Ang mga kababaihan ay aktibo rin sa pamumuno, kabuhayan, at paniniwala ng kanilang komunidad. Halimbawa naman, noong unang panahon sa Timog Silangang Asya, ang mga babae ay hindi lang nasa bahay. Sila ay namumuno sa palengke o tindahan na parang nanay na nagnenegosyo. Minsan, sila rin ang tagapayo ng espiritual, tinatawag na shaman o pari sa kanilang lugar. Ibig sabihin, sila ay iginagalang at may mahalagang tungkulin din sa lipunan. Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya ay isang mahalagang aspeto ng kanilang kultura. Halimbawa, sa sinaunang panahon, ang mga lalaki at babae ay pantay. Ibig sabihin, parehong mahalaga at may papel sa pamayanan.
Ang lalaki ay nagtatrabaho, nangingisda o nag-aalaga ng lupa. Ang babae naman ay namamahala sa bahay, nagnenegosyo o minsan ay nagiging pinuno rin. Kaya naman, walang mas mataas o mas mababa. Lahat ay may halaga. Alright class, ihanda na ang inyong kagamitan at buksan ang isipan. Huwag matakot magkamali. Tandaan, natututo tayo sa paggawa. Kaya naman, let's G, hands-on muna tayo. Ngayong alam na natin ang konsepto ng pagkakamag-anak at pamilya, ikaw naman. Tara, iguhit mo ang sarili mong pamilya o ang paraan ng ugnayan ninyong magkakamag-anak ayon sa inyong karanasan. Walang tama o mali dito, ang mahalaga, mula yan sa puso at tunay mong pananaw. Gamitin ang iyong creativity dahil bawat pamilya ay may sariling kwento. Good luck! Tingnan natin kung gaano na natin naiintindihan ang konsepto ng pamilya, pagkakamag-anak, at kasarian. Tara, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Paano mo ilalarawan ang iyong pamilya at ang relasyon ng bawat miyembro sa isang simpleng diagram? Ano ang mga tungkulin ng bawat isa sa iyong pamilya? Maaaring i-pause ang video para magawa ang activity na ito. Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng iyong sariling pamilya kumpara sa sinaunang sistema ng pagkakamag-anak sa Timog Silangang Asya? Paano mo ipapakita sa iyong diagram ang koneksyon at ugnayan ng pamilya at pagkakamag-anak sa loob ng isang komunidad sa sinaunang lipunan? Ngayong alam niyo na kung anong ibig sabihin ng pamilya at pagkakamag-anak, check natin kung solid ka na dito. Ano ang pagkakaiba ng pagkakamag-anak, pamilya, at kasarian? So class, himayin natin ang mga natutunan. Sa dami ng ating tinalakay, anong mga bagay na tumatak sa'yo? What's the tea? Ano ang mga key takeaways mo? Paano mo naintindihan ang mga salitang pagkakamag-anak, pamilya, at kasarian? Anong paraan ang nakatulong sa iyo upang matandaan ang kahulugan ng mga ito? Alright, good job kay lahat. Naunawaan ninyo ang tungkol sa pagkakamag-anak, pamilya at kasarian sa sinaunang lipunan. Ngayon, subukan nating alalahanin ang ating natutunan. Alright! It's time to test your memory and teamwork. Sa game na ito, magpapasahan tayo ng salita. Pero teka, hindi basta-basta. Kailangan ninyong ulitin ang naunang salita at dagdagan ng bago. Lahat ng sasali, kailangang makinig at tumutok. Let's loop a word one by one hanggang sa makita natin kung sino ang may matibay na memorya at alertong isip. Game na ba kayo? Let's go! Loop a word. Pwede niyong i-pause ang video sa parteng ito para mas mapag-isipan ninyo ang sagot. Huwag magmadali, gawin ito sa sarili ninyong oras. Good luck! Kayang-kaya yan!